Okay, so itong next naman na gagawin natin guys, no? So, this is something na magkikreate tayo ng handshake application, no? From back end papunta sa front end natin. Okay? So, last week, ang nangyari is, ang nabuo lang natin is until the back end. So, wala pa tayong front end. So, I think, yung gagawin natin this upcoming session natin, no, would be yung sa front end na. Pero, papakita ko muna sa inyo, ito yung recording natin for kung paano natin ginawa yung backend. And at the same time, paano natin siya tinest. Kasi syempre, meron tayong testing doon, no? Before we use it do sa ating front end, we need to make sure na gumagana yung ating backend. Okay? Sige. So, first, mag-create muna kayo ng folder somewhere kung saan nyo gustong ilagay. No, create lang kayo ng new folder dyan. So, kayo na rin bahala sa name. So, since this is web design 2, so create lang ng WDB2 na folder. So, ito yung ating magiging working folder sa lahat. Okay? So, ayan. So, pwede nyo i-close yung window na yon. And then, dito sa ating VS Code, we can click. So, kung wala pa naka-open na folder dyan, you can click open folder. And then, i-target nyo lang dun sa naka-create natin folder kanina. Okay? Sana yung sa akin, this one, and then open. Ayun. Okay? So, wala pang laman yan. Empty folder lang siya. So, ang next natin gagawin is magkikreate muna tayo dito ng mga bunch of folders. Okay? So, first is to create a new folder. Ito makikita nyo sa taas guys, may mga plus plus dyan. So, yung pangalawa na may plus ay yung create new folder. Okay? So, click nyo lang to. And then, pangalanan nyo lang yung folder na apps. Okay? Next, inside ng ating apps, mag-create kayo dyan ng new folder din. Pangalanan natin siyang backend. Okay? Tapos, may kita nyo dito, di ba? Apps and then slash backend. Ang next natin gagawin is, mag-create pa tayo ng isang folder sa loob ng apps. So, before nyo i-click itong new folder na yan, click nyo muna yung apps and then new folder. Para mangyari, ibig sabihin nun, ang target natin na directory para mag-create ng new folder is sa loob ng apps natin. Okay? So this time, pangalan natin siyang front end. Kasi kung ganyan lang, pag nag-click ka ng new folder, doon yan sa WDB, sa root. Kaya kung halimbawa dito naka-select, pag nag-create ka dyan, doon. No? So, make sure lang na sineselect natin tama no, yung folder na pagkikreate natin. So, kung halimbawa sa root kayo magkikreate ng folder, click lang kayo dito sa empty space and then tsaka kayo mag-click ng new folder. Okay? Pero if specific sa loob ng directory na kakailanganin nating mag-create ng file or folder doon, i-click nyo muna. Okay, ganyan sa backend. Kung sa backend ka gagawa ng file, anong folder, click mo yung backend and then new. Diba? So, makikita mo na merong new folder sa loob ng backend. Okay? So, anyway, remove natin to. Yun yung aking purpose. But ang goal natin is to create itong folder structure na to sa loob ng VS Code. Okay? So, meron tayong WDD. Ito yung aking working directory. Sa loob ng working directory ko, merong apps na folder. And sa loob ng apps na folder, may dalawang folder ulit. Back-end, tsaka front-end. Okay? Alright. So, last, isa pa. Para naman sa root natin. No? So, like I said, root natin is WDD, di ba? So, click lang kayo dito sa empty space. And then, new file tayo. And this time, gagawin natin, mag-create tayo ng .git ignore. Okay? So, make sure lang na merong dot sa simula. .git ignore. Okay? So, yan yung file. Wala pa tayong ilalagay dyan. So, later natin siya lagyan ng value or ng laman. Basta i-create nyo lang yung file na yan. Alright? So, next, dito sa backend. Okay? So, ang goal natin dito guys, no, is sa backend natin, ang ating magiging framework na gagamitin is Express. So, ito yung ating web API. No? So, first, kailangan muna nating install
yung mga dependencies na kailangan natin for back-end development. So, paano natin siya gagawin? So, open natin yung terminal ng VS Code. So, click nyo lang yung terminal, new terminal. And then, kung mapapansin nyo, kapag ginawa nyo yun, yung path na nandito sa ating terminal is yung ating root directory, which is nandito sa WDB2. Pero, yung ating backend application is nandun sa backend. Okay? So, kailangan nating i-target sa backend yung ating path para dun tayo mag-execute ng command. So, paano natin gagawin yan? So, gagamit tayo ng command na cd, which is change directory, tapos apps, yun yung name ng folder, \backend. Okay? So, laging ganyan. No? So, pag nakita nyo na yung ating target directory is hindi doon sa talagang gagawa natin ng, mag-i-issue tayo ng command, make sure lang na i-target nyo siya doon sa folder natin. Or else, hindi gagana yung mga command natin. Okay? So, ganyan. So, ito yung ating target directory. Nasa apps, \backend. Okay? So, next natin gagawin is we need to initialize yung ating npm. So, type natin npm npm init. Ayan. So, enter nyo lang yan. So, may mga tanong siya na lalabas dyan. So, hindi nyo pwede gamitin yung mouse dito, but you can only use yung keyboard natin. And then, kapag okay na yung answer natin dun sa question, press nyo lang enter. Okay? So, dito, ang first question niya is package name. So, kung ano yung nakaloob sa parenthesis, ayun yung default value na ilalagay niya. So, i-keep lang natin ang default yung package name. So, enter. Tapos yung version, ganun din. Walang kaso yan. Description, kayo bahala kung gusto niyo maglagay ng description, okay lang naman. So, lagyan na lang natin web design development 2 course. And then enter. Yung entry point natin, ang sabi niya, index.js. So, i-keep natin siya. Test command, walang default value, okay lang, enter. Git repo, ganun din, enter. Keywords, enter lang din. Author, kung gusto bigyan ng pangalan. Sure, pwede rin naman. So, lagay ko na yung pangalan ko, enter. License, ayun yung default, ISC, enter. Okay. So, possible na wala to guys. Hindi itanong sa inyo. O kung itanong man, kung hindi man siya itanong, mamaya, papalitan natin yung value. Pero pag tinanong siya, ang default value is CommonJS. So, we need to change this into module. So, type nyo module. Okay? And then enter. Tapos, is it okay? Yes. Alright. So, ngayon, ang gagawin yan is mag-create yan ng file doon sa ating backend. So, pag in-expand mo yung backend, magkakaroon dyan ng package.json. So, click nyo lang yan. And then, we can close this terminal. And ito yung lalabas. So, ayan yung mga responses yun sa question. Okay? So, like I said, kung hindi tinanong yung type dun sa wizard kanina, guys, no? We can just add this manually dito sa collection. Okay? Kunyari, wala siya dyan. No? Kunyari, ganyan siya. Okay? So, pwede nyo idagdag siya dito. No? Bala na kayong kung saan nyo siya pwedeng ilagay. No? Pwede rin dito sa main. Tapos, type nyo, type, and then, module is, ang value is module. Okay? So, yun. Basta kailangan nyo lang siyang i-add dyan. Yun yung purpose natin. Okay? Kasi yung module na yan, tsaka yung CommonJS, magkaiba siyang language ng JavaScript. Okay? Save natin. Okay? And then, after this, we need to specify or we need to install yung mga dependencies natin. No? So, wala pa dito yung ating Express. So, kailangan din natin siyang install. Okay? So, open nyo ulit yung terminal. So, same, nandun dapat tayo sa backend. So, now, ang gagawin natin is to install yung ating Express, no? So, type nyo lang npm install Express. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, nag-create siya ng
new folder dito, yung node modules. Kasi yung node modules na yan, nandyan lahat nakakabit yung ating mga dependencies. So, ito yung kailangan nating i-generate each time, no, kapag i-run natin yung application natin. So, dapat existing to. Okay? Kasi dyan naka-reference lahat ng packages na i-install natin. Tapos, nag-create din siya ng package-lock.json. So, ibig sabihin, nila-lockdown niya yung mga version ng dependencies natin dito sa loob ng node modules. No? So, marami yan. And something siya na hindi natin babaguhin to, guys. No? So, automatic yan. Si NPM ang nagmamanage nito. Wala tayong total control dito sa package-lock.json. Pero yung pwede natin galawin is ito, yung package.json. Okay? So, makita nyo rito, nagkaroon ng panibagong entry, dependencies, tapos express. And then, ito yung latest version niya. Okay? May isa pa tayong kailangang install. Balik tayo sa terminal natin. Dito. Install naman natin is yung nodemon. Okay? So, type nyo lang npm install nodemon. Okay? So, itong dependency na to, gagamitin lang natin siya during the development ng ating application. No, hindi natin siya kailangan i-deploy sa production once na ready na yung ating application. So, paano natin siya gagawin? So, maglalagay tayo dito ng option na --save-dev. So, ibig sabihin, we denote na itong nodemon is a dev dependency. So, may kita niyan dito sa ating package.json. Meron tayong dalawang dependency dyan. Isang standard at isang dev dependencies. So, nodemon, yung ating dependency doon. Okay? So, ano yung pinagkaiba niyan? So, like I said, ang dependencies na normal o yung standard, ito yung mga kailangan nating install sa server once na i-deploy natin yung ating application. Pero yung dev dependencies, dito lang siya during the development. Okay? So, di natin ito kailangang install sa production pag ready na tayo. Alright. So, ayan yung mga setup. And then, next is, ayan, ready na tayo mag-code, no? We need to create yung ating entry point. No? So, mapansin nyo dito sa ating package.json, ang ating main file is yung ating index.js. So, we need to create yung file na yan. So, click nyo yung backend, tapos new file kayo dyan, and then index.js. Yan. So, dito, ang gagawin natin, so dito natin isusulat yung ating server code. Okay? So, una, import natin muna yung express. Kasi 'di ba, in-install natin yung packages na yan dito. So, we need to import kasi dito natin siya gagamitin. So, to do that, import tapos express from quotation express and then semicolon. Okay? Next is magkikreate tayo ng variable para i-instantiate yung ating express app, no? So, const app is equal to express. And then, ang first natin gagawin is we need to check lang muna, no, na gumagana yung ating application. Okay? So, pwede sabihin dito app.listen. Okay? Bigyan natin ng port number. So, let's say 3000. And then, we have a function here. So, this is a callback function. No, and then sabihin lang natin is console.log and then server is running at port 3000. So, yan muna. As simple as that muna. Okay? So, ang idea dito, parang dun sa ating dun sa ating terminal, once we execute yung ating server, ito yung makikita natin na message. Okay? So, paano natin to i-run? So, balik tayo dun sa package.json. And makapansin nyo dito, meron tayong part ng script. Okay? So, yung script na yan, mag-add tayo dito ng new entry kasi we only have a test script. Okay? So, mag-add tayo ng new entry dyan. No? And then, i-type natin dito, dev, and then, node, index.js. Okay? Wala na palang wala palang comma yun. No? Kasi wala naman next line. So, add lang natin yan. And then, i-save natin to. No? So, ngayon, pwede natin i-run yung ating application.
no, to check yung ating ginawa dito. No? So, open natin yung terminal. And then dito, i-type nyo lang yung npm run dev. No? So, ibig sabihin niya, parang sinasabi natin kay npm, okay, npm, paki-execute yung dev script, which is yun yung ginawa natin dito sa package.json. No? So, yung script na i-execute niya is yung node index.js. Okay? So, execute natin yan. And makikita nyo dito, server is running on port 3000. Okay? So, pwede rin naman kahit hindi natin gamitin yung npm, no? Pwede natin sabihin dito, node index.js. Pwede yan. So, ganun lang din. Same result lang din yung mangyayari. Okay? Pero, syempre, make sure natin na sa npm natin lahat yun gagawin para mas standard. Okay? So, dito kasi, parang niran lang natin yung node diretso dun sa server file natin, which is yung index.js. Okay? Now, next naman is, okay. So, halimbawa, terminate natin yung server, guys, no? Kasi kung i-keep lang natin na ganito siya, so, running pa yung server niya, no? Server is running on port 3000. So, running pa rin siya. Okay? So, kailangan natin siyang i-terminate para just in case kung may babaguhin ka, no? And then, you need to rerun ulit yung server natin. So, para i-terminate yung server natin, so, dito, click nyo lang dyan, somewhere, no? Dito sa empty space siguro. And then, press nyo lang sa keyboard nyo, Control-C, no? Control Charlie, C. Para lumabas ulit itong, dito yung path, and then pwede na tayo mag-type ng anything. Okay? So, balik tayo sa code. So, let's say sabihin natin, baguhin natin to. Baguhin natin yung implementation na yan. Gawin natin, mag-declare tayo dito ng variable. Let's call it port. And then dito yung 3000. Okay? Para mangyari, yung ating listen 3000, dito na tayo sa variable kukuha ng value. Okay? Tapos, at the same time, itong message natin, service running on port 3000, gusto natin is yung value ng variable dito sa taas, yun yung magiging value niya. So, paano natin gagawin yun? So, we need to change yung ating double quotation dito and to use yung ating backticks. No? Yung backtick, guys, is ayun yung key sa may left side ng ating number 1 na key. Diba sa keyboard, merong 1, 2, 3, 4 hanggang 0. Yung left side niya, yung nasa baba lang ng escape na key, yun yung backtick. Okay? So, kailangan natin i-enclose sa backtick yung ating string, yung message natin. And then, itong 3000, we can remove this. No, but instead, type natin $, curly bracket, port, curly bracket. Okay? So, ganyan natin i-interpolate yung value ng yung value ng variable sa JavaScript, no? I-interpolate natin. And then, we can save this, no? And we can run again yung ating server. So, npm run dev. Okay. So, wala namang changes but sa message, but yun lang, ginawa lang nating variable yung 3000. Okay? So, what if sabihin natin, babaguhin ko yung port. Okay? Let's say, gawin natin 8,000. Okay? So, wala tayong babaguhin. Yun lang yung value ng variable. So, dapat, we're running on port 8,000 and then yun dapat ang i-display niya. Okay? So, i-save natin and then tingnan natin yung ating terminal. Okay. So, walang changes na nangyari. No? Kasi nangyari dyan, pinalitan natin yung file, pero currently running pa rin yung ating server. So, ibig sabihin yan, hindi na-capture ng ating server ngayon yung file change na ginawa natin. So, para mangyari yon, para ma-capture niya ulit, we need to terminate this, and then, i-rerun natin ulit yung ating script. So, doon pa lang siya magbabago. Okay? So, yan, nakita niya na 8,000 na siya. Okay, so ngayon, kung ganun ang gagawin natin, each time na may changes tayong gagawin sa ating application, so very tedious kung lagi natin i-shutdown yung server and then i-run natin ulit. Okay? So, ano yung solution natin doon? Ang solution natin doon is yung ating NodeMon.
Okay, so yung purpose ng nodemon. Kaya during development lang natin ito ginagamit. Okay? So instead of gagamit tayo ng node to run yung ating index.js, so papalitan natin siya ng nodemon. Okay? So save natin to, and then we can terminate ulit ng server. Okay? And then i-run natin ulit. npm run dev. So, mapansin nyo, si nodemon na yung nag-take over ng ating execution. So, mapansin nyo dyan, sinasabi niya dito na watching paths and then watching extension. So, ibig sabihin niyang watching na yan, no? Tinitingnan niya if merong changes sa mga files na to. Okay? So, .js, .njs, cjs, saka JSON. So, kung may mga changes dyan, ang mangyayari, automatic niyang i-restart yung server para ma-capture yung mga changes na yan. Okay? Kaya meron tayong watcher dyan. So, try natin. So, ayan server natin, no, running. Okay? Port 8,000. So, ibalik natin siguro sa 3,000 yung port natin. And then, let's save this. No? Save. So, pag binalikan nyo yung ating server, makikita nyo dito, restarting due to changes. Okay? Tapos, starting node index.js, and then we're now running at server, at port 3,000. Okay? So, kung halimbawa, yung message naman yung babaguhin natin. Let's say, sabihin natin, i-remove natin to, no? Running on port 3,000. Sige. So, save natin. At, ayun na yung bago niya. Running on port 3,000. Okay? So, importante yung nodemon para, yun nga, makita agad natin yung changes. So, as we save yung changes natin sa file, automatic na-restart niya yung server and nakikita na natin yung outcome dun sa ating application. Okay? Sige. Alright, so simple pa lang yan. We are just testing yung, yung port, no? Pero what we need to do is, like I said, so this is a handshake application, no, from our back end papuntang front end. So we need to create an endpoint, no? So ito hindi nyo kailangang i-type to guys, no? This is just a comment, no, para makita nyo lang in display. So kailangan natin mag-define dito ng endpoints. Okay? So ano yung endpoints? So ang endpoints natin, ito yung nakikita natin dun sa dulo, no, ng isang API. So kung halimbawa, di ba meron tayong http://localhost, and then yung ating port, no? Kasi kapag in-access natin yung ating server, like for example, this one, pag in-access natin siya via HTTP, ito yung ating URL, no? Yung HTTP, yung domain natin, which is localhost, and then colon, kung ano yung port natin, no? And then, kung gusto natin mag-create ng resources sa loob ng server natin, we need to create endpoints. Kasi yun yung parang separator natin for each resources. Okay? So dito, so gagawin natin, simple lang naman, no, magde-display lang tayo ng handshake message, no, from Express. So pwede natin pangalanan yung endpoint natin ng /welcome. No, so parang kapag in-access natin tong endpoint na to sa browser or kung saan mang testing application natin, maglalabas lang ng welcome or handshake message, no, from Express. Okay? So ito yung ating endpoint. So paano natin siya gagawin dito sa ating index.js? So sabihin lang natin app.get. Okay? So yung get na yan, function to, which is marami to. Meron ding post, meron ding ang tawag dito, put, meron patch, and then meron delete. Okay? So by next meeting, i-discuss natin yung mga functions na yon. Pero ang pinaka-importante lang muna is to access yung get function. Kasi ang ibig sabihin niyan, nag-extract tayo ng value from our server. Okay? So, yung function, app.get. Okay? So, meron yan dalawang arguments. Ang first argument natin is a string, and then ito yung pangalan ng ating endpoint. Okay? So, sa case natin, like I said, ang ating endpoint is welcome. So, lalagyan natin dito /welcome. Okay? So, /welcome na lang kasi yung ating Express server, ang inaano niya dito is, ang chine-check niya dito is yung ating relative path. Okay? Kasi kung pwede naman natin ilagay ito, itong buong to,
Pero hindi naman na necessary na kailangan gawin yon kasi pwedeng magbago yung value ng ating base URL, no? Kasi isipin nyo, itong ating HTTP hanggang dito sa 300, ito yung tinatawag natin base URL. So, once na dineploy na natin yan, magbabago yan. Okay? So, hindi na natin in-specify yan dito sa ating dito, endpoint. It's because, yun nga, like I said, magbabago siya. So, relative path lang yung ating nilalagay. Kaya /welcome. Okay? So, next. Oops. Next argument natin dito would be a function. Okay, so yung function na yan, no, is, meron siyang argument, no, na request, o pangalan natin REQ, and then response. Okay, so standard yan sa lahat. Okay, standard yan sa lahat ng ating endpoint. Now, we have a function na may dalawang argument, request, tsaka response. So, yung request and response natin, isipin nyo, ito yung, kapag request, ito yung nanggaling dun sa ating front end. No? So, kung may data man silang ipapasa, dito natin makukuha yon. Okay? And then, yung response naman, ito yung ating instance nung ibabato nating value. So, kung ano man yung ma-process natin dito na data, and then kung kailangan natin siyang ibalik, no? Siyempre, kaya nga nag-get ng resource, so ibig sabihin, merong in-expect na response yung ating front end. So, dito natin ilalagay yung response natin doon sa variable na yan. Okay? Sige. So, like I said, this is a handshake application, no? Handshake, handshake endpoint. So, ang gagawin lang natin, so, doon sa ating response, that status, so, bigyan natin siya ng 200 na status, that JSON, ibig sabihin, JSON yung ibabato natin na data. Tapos, sa loob ng ating JSON, mag-create tayo dito ng key value pair na message, and then sabihin natin na handshake from express. Okay? So, explain natin kung ano nangyari dito. So, lagyan nyo lang ng semicolon din siya. So, yung response natin, like I said, ito yung ibabato natin kay server. So, meron siyang function na status. And then, pinasahan natin ng value na 200. Okay? So, yung value na pwede nating ilagay dyan, guys, no? So, kung alam niyo yung HTTP status code. Ayan. So, marami yan. No? May mga series of status code tayo, no? Series 200, merong series 300, series 400, and then series 500, no? Actually, meron pang isa. Kalimutan na sa taas. Series, guess what? 100. Yan. So, may mga kanya-kanyang meaning yung bawat series na yan, no? So, kapag series 100, these are all informational responses. Kapag 200 yung series, meaning to say it's a success call, no? Kapag 300 naman, this is for redirection. Ngayon, for 400, these are all client error. Ayun na, sinasabi na ng ating intelligence. And then kapag 500, server error siya, no? Anyway, so, discuss natin yan next week, no? Kung ano yung mga yan. So, importante lang na malaman nyo kung ano-ano itong mga status code na to. Okay? So, sa case natin, so alam naman natin na since this is just a message, we send a 200. No? So, since it means na success yung call natin dito sa endpoint natin. Okay? So, we can remove this and save natin to. Alright. So, ngayon, pag inopen natin yung server natin, no, walang changes. Okay? Kasi wala naman talaga tayong ginawang changes dito na para makita agad natin siya. Okay? So, paano natin malalaman na meron tayong changes? So, we need to tap, no, or to access yung ating endpoint na to. Okay? So, paano natin i-access siya? So, sa case natin, guys, no, yung Postman is yung sa anong application na gagamitin natin o yung tool. Pero like I said, masyado siyang overkill. What you need to do na lang, no, is to create or to install a new extension dito sa atin para yun yung magiging source ng ating testing. Okay? So, click nyo ating extension and then dito, you need to install yung tinatawag nating REST client na extension. Okay. So, meron na ako dito.
So, install nyo lang tong REST client. And then, from here, balik tayo dito. Click nyo lang tong backend natin na folder. And magkikreate tayo dito ng file. Let's call it client.res. So, dito natin ilalagay yung ating testing para dito sa ating endpoint. Okay? So, paano natin gagawin yon? Actually, tatype nyo lang dito get, tapos yung URL na ginawa natin. This one. Okay? So, kasi kailangan natin yung actual na URL para doon sa endpoint natin. So, get, and then, paste nyo lang dito yung URL. And then, save nyo lang siya. Okay? So, kung makapansin nyo, once you do that, once na na-install nyo yung client REST, and then, once na na-install nyo yung REST client na tool or na extension, and then you have this client.res, pag nag-type kayo ng get space tapos yung URL, mapansin nyo sa taas parang merong lumabas na button. Talagay dyan send request. So, you can click on that, and then pag kinilik mo yan, itetest niya yung ating endpoint. Okay? So, dito sa ating right panel, lalabas dyan yung response. And then, makikita nyo dito yung response ng ating application. So, ito yon yung ginawa natin na response.status. Ito yon. So, makikita nyo dyan, 200. Okay. Okay. Yan yun. So, HTTP yan. And then, yung ating message. Ito yung ating message JSON. Message and then handshake from Express. Okay? So, ganun lang siya. Diba? So, mas madali. At least, extension na lang. Tapos, i-click lang natin itong ating send request. No? So, kung makikita natin sa server log, walang nangyari. Diba? Walang nangyari. Pero, yun nga, ang goal natin dito, no, is to create a resource, no, yung yung welcome endpoint natin, and then, to extract yung message na nanggaling doon. No? Just ito. Okay? Alright, so, ayun. So, basically, yun yung ginawa natin, no, last week. Until dito lang muna tayo nun, kasi kinuha na tayo ng oras. Yung next meeting natin, mag-install na tayo ng front-end application natin. No? So, yung ginawa natin na endpoint dito, i-consume natin siya sa front-end natin. Okay? So, para magkaroon ng complete cycle yung ating handshake application. So, from front end, papunta sa ating back end. Okay? So, yeah. So, hanggang dito lang muna and next time na ulit.